Happy Sunday to each and every one of us. Meron po tayong himulsuhan ngayon. Ito po ay isang Toyota Commuter 1KD engine. Sabi ng may-ari nito, grabe na kuno katamaran mudagan iyang sakyanan. Kaya naisip niyang ipasilip sa inyong albularyo. Baka mayroong nakapasok na mga engkanto. Alright, here we go. So ito na po mga kalbularyo. Paandarin lang muna natin ang makina at observe po tayo kung wala bang lumalabas na check engine light dito sa panel board. Ayan. Ignition on, engine start. Hindi nawawala yung check engine light, so meaning to say mayroong problema talaga sa system nito. So titingnan natin dito sa ating X-ray machine. So sa nakikita natin dito mga kalbularyo ay mayroong 4 sa OB dito. At kita naman natin dito sa engine and ECT mayroong 6. At mayroon ding 2 dito sa SRS at saka sa combination meter mayroon ding 1. So hindi na lang natin yan papatulan yung iba. So focus lang po tayo sa pinaka main. So sa lahat na nakikita natin dito mga kalbularyo ay isa lang po ang dahilan ba't nag low power ang makina. So focus po tayo dito sa EGR. Ayan o. Ito lang po talaga ang titirahin natin. Pagkatapos na natin tong gagawin, titingnan na natin dito ulit kung patuloy pa bang umiilaw ang check engine light indicator. Alright, let's start. So ang gagawin natin dito ay linisan po natin ang intake manifold. I-backlas po natin to at ang EGR mismo. Ayan, na-backlas na po natin ang intake manifold assembly at saka yung EGR. Kita natin na sobrang makapal na ang mukha ng mga masasamang espiritu dito. Ito po talaga ang kadalasan na mangyayari mga kalbularyo, na kapag hindi natin ito malilinis, magka low power talaga ang makina natin. So titingnan natin, ipakita ko sa inyo yung intake manifold at saka yung EGR mismo. Alright, yan, ito po ang intake manifold. So kita nyo ngayon mga kalbularyo, sobrang makapal. Ayan halos hindi na makagalaw yung, iwan ko kung anong tawag nito, yung nagkapay-kapay. So kita natin na sobrang makapal na, parang mayroong nagsangag ng uling dito. At yan, proceed na po tayo sa EGR. So sobrang kapal din. So ito po talaga ang dahilan kung bakit mag low power ang makina natin. So ang gagawin natin dito ay linis-linis lang. Sa mga kapwa ko mekaniko dyan, dapat talaga ganito ang proseso natin pag maglinis tayo ng ganito, para naman malaki-laki ang singil natin dito. What? So ito na po mga kalbularyo. Ayan, katatapos lang naming naikabit pabalik yung intake manifold assembly at yung EGR mismo. So ngayon po naikabit na natin lahat at titingnan natin, pandarin natin ang makina kung hindi na ba lumalabas yung check engine light kanina, yung nakikita natin. Engine start. Yan. So ngayon po mga kalbularyo, feel natin ngayon na sobrang smooth na ang andar ng makina. Parang medyo magaan na yung boses ng makina. Wow. So, titingnan natin dito sa ating panel board. So hanggang ngayon mga kalbularyo ay patuloy pa rin umiilaw yung check engine light. So ang gagawin lang muna natin dito ay i-delete po natin sa ating X-ray machine. So ayan, naka-delete na yan. So titingnan natin. Ayan, nawawala na yung check engine light dito, pero i-try natin patayin ang makina kung hindi ba siya bumabalik. Engine start. Yan. So ngayon po mga kalbularyo ay nawala na yung check engine light rito. At yan, biglang bumabalik. So ibig po niyan sabihin ay hindi pa rin nawawala yung fault code niya. Kahit naka-delete na po dito sa ating X-ray machine ay patuloy pa rin lumalabas yung check engine light indicator. So ngayon titingnan na natin kung anong ibang problema nito. So next step na gagawin natin dito ay bunutin po natin to ang EGR sensor. At titingnan din natin yung EGR valve doon sa
ilalim nito nakalagay. Titingnan natin kung functional pa ba. Alright, baklasin natin yan. So ito na po mga kalbularyo, no? So binaklas na po natin ito. Titingnan natin to kung functional pa ba ito. Mayroong diaphragm dito sa loob na magbubukas. So meaning to say, yung hangin na galing sa intake manifold ay lumalabas siya dito. So papuntang diaphragm ng EGR cooler. So ngayon, ang mangyayari kapag hindi natin to ikabit, kapag mayroong hangin na lumalabas dito, ibig sabihin yan ay sira na po ito. Ipakita ko sa inyo mga kalbularyo kung functional pa ba ito. So gumamit lang po tayo nito. So, tingnan nyo mga kalbularyo ha. So kita nyo ngayon na mayroong lumalabas. Yan o. So i-disconnect mo yan. Tingnan nyo maigi mga kalbularyo. So hanggang ngayon ay mayroon pa ring lumalabas kahit hindi na natin na ikabit ang isang linya. Ayan o. Ayan. Ibig po niyan sabihin mga kalbularyo ay sira na po ito. So ito na po mga kalbularyo, kakatapos lang po nating nagpalit ng EGR solenoid valve. So ito po ang luma at naikabit na natin yung bago. So ngayon po mga kalbularyo, panda rin natin ang makina at titingnan natin dito sa panel board kung lumalabas pa ba yung check engine light. Ayan, ignition on, engine start. Ayan. So ngayon po mga kalbularyo ay wala na pong check engine light na lumalabas sa ating panel board. Pero i-trace up pa din natin yan sa ating X-ray machine kung wala bang pending history na makikita natin dito. So ayan, titingnan natin. Kikita natin ang data trouble code in this ECU. Ayan, naka-zero na. So ibig sabihin yan mga kalbularyo, wala na po yung check engine light dulot ng EGR failure. So nang naitingnan natin sa ating panel board ngayon ay wala ng check engine light. At ngayon, para masigurado nating nag-aalisa na ang mga engkanto rito, sinamahan ko ang may-ari na mag-road test. Tingnan natin kung di ba sila matakot sa aking hurim-hurim na Latin. Wow! Ayan, naka 80 na ang takbo namin at papunta na po kami ng 90. Sir, sa may kaistorya mo sir? Alright, so sabi ni sir mga kalbularyo kasi sobrang ingay ng makina, nagpapasalamat siya sa atin. As always, to God be all the glory. Maraming salamat po.